Pagkatapos, unti-unting nagsimulang takpan ng purple energy wave ang buong lugar at nagbigay ng abiso ang sistema sa lahat na ang ahente ng Divine Punisher ay nagcast ng restriction field. Habang sinubukan ng mga manlalaro na tumakas mula sa lugar na iyon, ang purple aura ay bumuo ng isang hadlang na humahadlang sa mga manlalaro na makalabas sa lugar. Ang mga manlalaro ay nagsimulang magpanik at makaramdam ng takot habang sinubukan nilang sirain ang hadlang, ngunit ang kanilang mga pagsisikap ay walang kabuluhan. Isang notification ng sistema ang lumitaw na nagbigay ng balita sa lahat ng manlalaro na ang stats ng mga nasa loob ng hadlang ay babawasan ng 50%. Pinagmamasdan ito ni Ryu mula sa labas ng hadlang na pagtanto niyang 300 tao ang ngayon ay nakulong sa loob at hindi niya masira ang hadlang upang iligtas sila. Nagsimula ng tumawa ang Divine Punisher at sa isang flick ng kanyang tungkod, libu-libong purple auras ang bumuo sa paligid niya. Si Ryu, na may malungkot na ekspresyon, ay lumingon palayo sa 300 manlalaro at sinabi, "Kaya't nagsimula na." Sa mga salitang iyon, inilunsad ng Divine Punisher ang kanyang atake patungo sa lahat ng 300 manlalaro sa loob ng hadlang. Bawat araw ay tumama ng walang awa sa kabila ng mga pagsisikap ng mga manlalaro na tumakas, magtago o ipagtanggol ang kanilang sarili. Walang awa na tumama ang mga palaso sa kanila. Ipinaliwanag ni Ryu na sa ilalim ng kapangyarihan ng Divine Punisher, maaari niyang ganap na kontrolin ang espasyo at gamitin ang kanyang mga palaso na parang mga bahagi ng kanyang katawan, tinitiyak na tatama ang mga ito sa kaaway kahit ano paman. Bigla, nagposisyon si Ryu sa gilid ng hadlang, sinabing hindi ito malaking bagay para sa kanya dahil nakipaglaban na siya sa Divine Punisher ng maraming beses. Nakatayo sa likod ng Divine Punisher, ipinaliwanag ni Ryu na ngayon na siya ay nasa likod nito, hindi siya makikita ng Divine Punisher. Wala itong mga tainga at maaari lamang maramdaman ang lahat sa loob ng kanyang hadlang. Sa bentahe na ito, sa oras na umangat ang buong hadlang, si Ryu, parang isang makamandag na ahas, ay tumalon ng mataas na may nakamamatay na layunin. Ginamit niya ang kanyang Seal of Death sa Divine Punisher, at bago pa makapag-react ang Divine Punisher sa pagliko, itinusok ni Ryu ang kanyang itim na pang-ani sa kanang mata ng Divine Punisher na sumabog ito na parang seresa. Kumalat ang gintong dugo sa paligid at nagsimula ng sumigaw ng sakit ang Divine Punisher. Elegante siyang bumagsak sa lupa at sa likod niya ay patuloy na sumisigaw ang Divine Punisher. Sa isang hit pa lang, naubos na ni Ryu ang 40% ng buhay ng Divine Punisher. Bigla siyang nagsimulang tumakbo at sa galit, tinapik ng Divine Punisher ang kanyang tungkod sa lupa. Sinimulan ang pagbuo ng kanyang Domain Expansion Barrier. Sa puntong ito, na-memorize na ni Ryu ang bawat galaw ng Divine Punisher. Kaya bago pa makulong si Ryu sa hadlang, nasa labas na siya nito at nakatayo sa likod ng Divine Punisher sa kanyang blind spot. Ipinaliwanag ni Ryu na sa oras na makita ng Divine Punisher na walang nakulong sa ilalim ng kanyang hadlang, pakakawalan niya ito. Sa pag-release ng hadlang, hindi makapag-atake ang Divine Punisher sa loob ng 2 segundo at kailangan lang iyon ni Ryu. Sa oras na umangat ang hadlang, si Ryu na may seryosong hitsura ay tumakbo patungo sa Divine Punisher, tumalon ng mataas, siningil ang kanyang itim na pang-ani at sa isang mabilis na hiwa, pinutol ang huling mata ng Divine Punisher na parang cherry tomato. Kumalat ang gintong katas sa paligid at ngayon ay nasa matinding sakit ang Divine Punisher. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa nakaraang 500 taon na may nakagawa ng kahit isang gasgas sa kanyang katawan. Hindi niya alam kung ano ang pakiramdam ng sakit at ngayon ay parehong butas na ang kanyang mga mata. Habang dahan-dahan bumabagsak si Ryu sa lupa, ang Divine Punisher ay patuloy na umiiyak sa sakit na parang sanggol puno ng galit. Bago makaalis si Ryu sa domain ng Divine Punisher, nagcast siya ng kanyang Domain Expansion Barrier. Ngayon, nahuli si Ryu sa ilalim ng hadlang at bumaba ang lahat ng kanyang stats ng 50%. Nang maramdaman ng Divine Punisher na nahuli si Ryu sa kanyang hadlang, nagsimula siyang tumawa ng may panghihina
Sinabing papatayin na niya si Ryu sa pamamagitan ng pagbutas ng libu-libong palaso sa mga tainga at bawat butas nito. Ngunit si Ryu ay nakatayo lamang doon na may kumpiyansang hitsura at bahagyang ngiti. Sinabing, kung wala ang mga mata ng Divine Punisher, hindi na ito makakapag-target ng kanyang kidlat na palaso sa kaaway. Ipinaliwanag niya na kailangan muna niyang makita ang kanyang kaaway at markahan ito, at tanging pagkatapos ay automatikong tatama ang atake sa kaaway. Ngayon, kung wala ang kanyang mga mata, wala na siyang silbi kundi isang nabubuhay na basura. Sa kanyang huling sigaw, sinimulan ng Divine Punisher ang kanyang ultimate attack. Nagtawag siya ng libu-libong kidlat na sibat, tinakpan ang buong hadlang ng mga ito. Ngunit sapat na ang paglalaro ni Ryu sa Punisher. Sa isang iglap, tumalon siya, inactivate ang kanyang itim na pang-ani at na-activate na ang Seal of Death sa Divine Punisher. Salamat sa kanyang skeleton necklace at sa titulong nakuha niya mula sa pagpatay sa anghel, ang kanyang stats ay naging 7. 5 beses na mas malakas, at sa isang hiwa, pinutol ni Ryu ang kaliwang pakpak ng Divine Punisher. Pagkatapos, ang Divine Protector, na bulag pa rin, ay sinubukang umatake, ngunit mabilis na tumalon si Ryu gamit ang tungkod ng Divine Punisher. Tumalon ng mas mataas sa langit, iniiwasan ang atake. Muli, sa isang mabilis na hiwa, pinutol niya ang huling pakpak ng Divine Punisher. Habang mabilis na bumagsak si Ryu sa lupa, ang Divine Punisher ay nasa matinding sakit na. Sa pagkakataong ito, ang Divine Punisher ay nanatiling tahimik, naguguluhan sa kung ano ang nangyayari. Dapat sana ay pinapatay niya ang mga manlalaro sa loob ng 30 minuto at pinapahirapan sila ayon sa kanyang nais. Ngunit ito ay labas sa script. Biglang nagsimula ang Divine Punisher na manginig at bumulong ng ilang bagay. Agad na tumakbo si Ryu palayo sa kanya. Ngayon, ang Divine Punisher ay nagalit at sa malalim na boses, banta niya kay Ryu na hindi niya alam kung sino siya. Ngunit ngayon, papatayin niya siya at gagawin siyang piraso at ipapakain sa mga banal na aso. Hindi magkakaroon ng mapayapang kamatayan si Ryu. Isang notification mula sa sistema ang nagbigay alam sa lahat na na-activate ng Divine Punisher ang kanyang passive skill. Siya ay magiging walang kamatayan at lahat ng kanyang stats ay dodoble sa loob ng 10 minuto. Sa kabilang banda, pinanood ito ni Ryu mula sa gilid na pagtanto na ito ang dahilan kung bakit niya nawasak ang mga mata ng Divine Punisher. Bago ang kanyang kamatayan, ang Divine Punisher ay naging walang kamatayan. At nang ang Punisher ay bulag, siya ay parang punching bag dahil maaari lamang siyang umatake kapag nakikita ang kanyang kalaban. Pagkatapos, sa isang malakas na sigaw, inikot ng Divine Punisher ang kanyang tungkod at maraming maliliit na purple portals ang lumitaw sa paligid niya. Nagsimula ang mga nakamamatay na kidlat na bumagsak sa ilalim ng hadlang sa random na mga lugar, sinusubukang tamaan si Ryu. Gayunpaman, si Ryu, na ang lahat ng kanyang stats ay pinalakas ng 7.8x, ay madaling nakaiwas sa lahat ng atake na may ngiti sa kanyang mukha. Sa wakas, dumating na ang oras habang unti-unting nawawala ang pagiging walang kamatayan ng Divine Punisher. Agad na tumakbo si Ryu patungo sa Divine Punisher at bago pa makagalaw ang Punisher, pinutol ni Ryu ang ulo nito na may malamig na hitsura. Nagsimulang kumalat ang gintong dugo na parang fountain at si Ryu ay nakatayo doon na may kasiyahang hitsura sa kanyang mukha. Nagbigay alam ang sistema kay Ryu na pinatay niya ang Divine Punisher at umangat ng 3 beses. Nakakuha ng kabuuang 2,200 ginto. Bukod dito, dahil si Ryu ang kauna-unahang tao sa kasaysayan na pumatay sa isang Divine Punisher, nakuha niya ang titulong The One Who Opposes the Divinity. Dahil sa titulong ito, kapag nakikipaglaban sa anumang banal na nilalang, babawasan siya ng 80% ng pinsala mula sa kanila. Ngayon, si Ryu ay nakatayo sa tabi ng Punisher at sa wakas ay ginawa na niyang isang banal na milkshake ang Divine Punisher. Ngunit hindi pa ito ang wakas. Nagbigay alam ang sistema kay Ryu na magkakaroon siya ng karagdagang gantimpala dahil hindi siya nakakuha ng kahit isang gasgas mula sa mga atake ng Divine Punisher. Sa ganitong paraan, 2 item ang lumitaw sa kamay ni Ryu. Ang unang item ay ang skill na Radiance at nang hindi nag-aaksaya ng oras,
Piniga ni Ryu ang kanyang kamao, sinira ang seal, at sinimulang i-absorb ang skill. Ang pangalawang gantimpala ay isang condensed ether. Ipinaliwanag ni Ryu na ito ay tinatawag na condensed ether. At sa kabila ng lahat ng ginto, skills, at level ups na nakuha niya, ang pangunahing dahilan kung bakit niya tinalo ang Divine Punisher ay para sa item na ito. Ito ay isang mahalagang materyal para sa paggawa ng isang Divine Ranked item. Sa wakas, matagumpay niyang na-absorb ang skill na Radiance. Sa skill na ito, mayroon na siyang passive ability. Ang katalinuhan ni Ryu ay tataas ng isa sa bawat level, at lahat ng kanyang Divine type skills ay makakatanggap ng 1% na boost sa bawat level. Nangangahulugan ito na ngayon na siya ay level 30, automatiko na siyang magkakaroon ng 30 na katalinuhan at ganoon din ang naaangkop sa kanyang Divine type skills. Ito ay isang mahalagang materyal para sa paggawa ng isang Divine Ranked item. Sa wakas, matagumpay niyang na-absorb ang skill na Radiance. Sa skill na ito, mayroon na siyang passive ability. Ang katalinuhan ni Ryu ay tataas ng isa sa bawat level at lahat ng kanyang Divine type skills ay makakatanggap ng 1% na boost sa bawat level. Nangangahulugan ito na ngayon na siya ay level 30, automatiko na siyang magkakaroon ng 30 na katalinuhan at ganoon din ang naaangkop sa kanyang Divine type skills. Ngayon, ang Punisher ay naging isang banal na kalokohan at lahat ay nakatayo lamang doon na pumapalakpak at tinatawag si Ryu na isang halimaw. Ang ilan ay tinatawag pa siyang kanilang tagapagligtas dahil siya ay nag-iisang pumatay sa Punisher na parang gulay. Habang ang katawan ng Punisher ay unti-unting nawawala, may narinig na jittering sound at isang anghel ang lumitaw mula sa likod na mangha sa kanyang nakita. Nagkomento siya ng, "Wow, kahanga-hanga." Nang marinig ito, lahat ng manlalaro ay napalingon sa gulat. Ang anghel ay lumulutang sa itaas ng ulo ni Ryu, hawak ang kanyang dibdib at nagsasalita sa isang mabait na boses habang pinuri si Ryu. Hindi siya makapaniwala na may isang tao na nakapagpatay sa isang Punisher, kahit na ngayon ay nakikita ito sa kanyang sariling mga mata. Gayunpaman, si Ryu ay walang pakialam. Direkta siyang nagpatuloy sa pag-check ng kanyang stats. Nang mapansin na hindi tumutugon si Ryu, ang anghel ay masayang lumapit kay Ryu na may ngiti, nakayakap ang mga kamay at nagmungkahi na magkaroon ng isang panayam. Tinanong niya si Ryu kung paano niya naisip na patayin ang Punisher nang malinaw na sinabi ng sistema na kailangan lamang niyang makaligtas sa loob ng 30 minuto. Hindi pa rin lumilingon si Ryu at hindi nakikita ang mukha ng anghel. Sumagot siya sa malamig na tono na pinatay niya ang Punisher dahil gusto niya, simple at tuwid. Nagtanong ang anghel kung bakit kinuha ni Ryu ang panganib. Dahil sa kanyang mga kakayahan, madali na sana siyang nakaligtas sa round na iyon nang hindi nalalagay sa panganib ang kanyang buhay. Ipinaliwanag ni Ryu na kahit na kaya niyang makaligtas, ayaw niyang dalhin ang pasanin ng pagmasid sa maraming manlalaro na pinapatay sa harap niya kapag may pagkakataon siyang iligtas sila pagkatapos patayin ang Punisher. Nang marinig ito, nagsimula ang lahat ng mga manlalaro na tingnan si Ryu ng may respeto at paghanga. Akala nila si Ryu ay isang malamig na makina ng pagpatay, ngunit sa likod ng malamig na tao, may nakatagong mabuting kaluluwa. Nang marinig ito, pumasok ang anghel sa malalim na pag-iisip, sinabing, 1 minuto, ang mga tao ay nagkakapatayan at sa susunod na minuto ay gusto nilang iligtas ang isa't isa, talagang kakaiba ang mga tao. Pero nilingon niya ang kanyang ulo at sinabing hindi na ito ang kanyang pakialam. Si Ryu, na may mainit na ngiti, ay nag-isip na ang mga celestial na nilalang na ito ay hindi kailanman mauunawaan ang damdaming tao. Pagkatapos, linaw ng anghel ang kanyang lalamunan upang makuha ang atensyon ng lahat na may mapanlikhang ngiti. Inihayag niya ang kanyang intensyon na ipahayag ang nangungunang 25% at alisin ang natitirang mga manlalaro. Isang malaking hologram ang lumitaw sa harap ng lahat at nang makita ito, ang bawat manlalaro ay naguluhan. Si Ryu lamang ang pumatay ng 3,600 na halimaw at sa itaas nito siya ay level 30.
Ang pangalawang ranggo na manlalaro ay hindi pa nakapatay ng 1,000 halimaw. Si Ryu ay talagang sobrang lakas. Tulad ng dati, kinilala ng sistema si Ryu bilang numero 1 ranggo na manlalaro sa buong mundo at ginantimpalaan siya ng isang espesyal na premyo, isang intermediate grade rare ring selection coupon. Hindi nag-aksaya ng oras si Ryu at ginamit ang coupon. 3 singsing ang lumitaw sa harap niya, ang Ring of Rushing Wind, ang Ring of Azure Magic, at ang Ring of Resistance. Pinili ni Ryu ang Ring of Resistance na nagdagdag sa kanyang kapalaran ng 4 at nagpalakas ng kanyang resistensya ng 30% laban sa mga status effect. Ang pagpili na ito ay mahalaga dahil ang pagkakaroon ng resistensya laban sa mga status effect ay posible lamang sa pagraranggo ng una sa round 3. Sa wakas, dumating ang gantimpala para sa pagraranggo ng 1 sa kanyang zone tulad ng dati. Sa pagkakataong ito, nagpasya si Ryu na huwag piliin ang 50% stat boost na nagsasabing sa round 4, walang mga halimaw na papatayin, kaya't ang pagtaas ng stats ay isang pag-aaksaya ng oras. Sa halip, pinili niya ang 4,000 ginto. Habang abala si Ryu sa pamamahala ng kanyang stats, isang nakakatakot at nakabibinging boses ang umaling-aungaw mula sa likuran niya.